execution nila kasi both can actually just snowball out of control, especially yung lineup ng Blacklist International. Isang magandang early game lang, like sabihin na natin first 2 turtles, if mapigilan nila yung RSG rito, they have the chance to take this Nolan and Nathan, yung nakakabulol na dalawang hero na yan, papunta sa late game. Either that, or pag nakuha ng RSG yung early momentum nila, ang hirap kalaban nung Harith Paramis. Comment down below sa mga nanonood ngayon, ano nga ba yung gaganang composition dahil RSG is on a match point. Ito na nga ba yung pagkakataon ng Blacklist International to rebuild the cold and force a game number 3? Kakalaman na. Yeah, ito yung aabangan natin kasi again, napag-usapan na natin yung Nolan at yung Nathan. Dalawa sa mga heroes na heavily nagre-rely doon sa kanilang mga items, no. So, kailangan mag-ingat ang Blacklist kung kaya nilang lamangan pagdating sa early phase, gawin nila dahil hindi pwedeng mahuli sila against RSG kasi once na mag-level 4 si Jose, kayang-kaya niya naman pagsabayan with the Zaman Force eh. By the way, shoutout pala sa Bargain Hunter. I think first time natin makita. Ulit, no? For the longest time, ngayon lang ulit natin makikita ang Bargain Hunter. At napaka-importante sa laban na yun kasi kung items ang pag-uusapan, Totoo. kailangan din talaga ng extra boost para makuha yung items. Yes, go ahead. To be fair, sobrang importante yung 5% discount sa mga tulad nila Harith, nila Nathan. Kasi item dependent yung pag-snowball nila. Like for example, sa Harith, yung Stardom Sight, for the Nathan, yung Feather of Heaven. So mas maaga mo ma-pick up yun, mas mabilis mag-ramp up yung momentum mo sa game. So it does make sense, especially in this game. Hindi naman sila aarangkada kagad ng early game kasi especially for Blacklist International, meron sila Nolan, but also it's the same thing for RSG Philippines. Kailangan mo yung mid-game timing for the Harith na mas maaga dumating. Okay, mid-game timing nga ang kailangan nga ibigay dahil may dalawang possible scenarios ang Blacklist International and RSG Philippines. Kasi isang maling move ay pwedeng ma-delay yung power spike. Okay, ito na ba yung maling move? Hindi, makakatakas. Level 3 pa rin itong si Edward. Ngayon si Demon Kite. Sinisimulan na yung unang turtle ng ating game habang ginugulo pa rin ni Light. Doon sa may purple buff, okay, nakuha na rin ni Sensui yung purple niya. Andito na si Edward. Level 5. I-reset ba nila? Hindi, level 3 pa rin itong si Light. Light, Ngayon, wala pang Way of the Dragon. Sinusubukan yung laser makuha ng turtle na to. Pag-hatakin si Sensui, makakuha ng unang turtle ng ating game. Ngayon, knockdown. Ang tawag dito ng RSG, takbuhan muna, Team Boy ang maupuna. Si Nats ay hindi na rin makakatakas mula doon sa combo. Pero hindi na makahuli. Pero nakapag-purify. Pero Way of the Dragon din mula dito kay Light and Aqua will secure that kill. Krumi style pa. Tiniktok, pre. Tiniktok pa patalikod. And RSG again with the style points. It was a good reset however, pero again, lugi sa XP, lugi sa level. Si Demon Kite dito, kaya Sensui pa rin yung nakakuha nung turtle. But then again, that turn coming out from Nats with the Petrify on the Benedetta. They were able to turn the team fight around. Unfortunately, tinamahan siya ng Molina's Blitz. Then again, RSG, they did win that trade. What a TikTok play, Light. Habang na pinag-uusapan namin ngayon, ang mga ganong klase pagkakataon, TikTok goodie bag, abangan nyo yan. Oo. I-click nyo na, i-tap nyo na yung, yung mga screens nyo para magwagi kayo ng 1,000 diamonds, di ba? 1,000 diamonds. So ngayon, level 6 itong si Edward. Parang hindi mo na makikipagsabayan ng Blacklist. Sabi nila, hindi, masakit eh. Naramdaman namin yung early game skirmishes eh. Kayang pumalag ng RSG. Yeah, despite that, they're slowly building a lead. Blacklist International from 500 to 700, slowly binabawa din nila. I think the focus now is probably pwede nila i-amp up ang gold lane because Oheb nagiging maingat dahil nga napaka-dangerous nga ng threat ng isang Harith dito sa gold lane. Especially sa ikutan ni Light. Okay, sinita na mag-iibot na yan. Nandun yung Jeet Kune-Do. Takas ba? Pero sa Demon Kite, lalapit nandun yung taunt. Andito na rin si Aqua sa likod. Tinamaan ng Princess Rat pero hindi pa ganun kasapat yung damage ni Demon Kite para mapatumba itong si Kim Poi. Pero may pinaplano pa ata dun sa may bandang gitna. Let's see. May pag-dash in. Pero si Oheb at itong sa may bandang itaas sa si Kusei, wala pa rin magkakamatayan. Nagiging maingat din sa bawat hakbang ang dalawang kupunan na ito. Second, turtle is up for the taking. Tingnan natin kung sino makakuha ng magandang pwesto. Edward. Okay. Maganda ang nagiging coverage ngayon ng Blacklist International. This is the second objective na pwede nilang makuha. But still, nobody's taking first initiative kung sino makakuha ng objective na to. Nagiging maingat. Napaka-disiplinadong approach din. Wait. Okay. This rotation from Oheb. Okay, it missed. Wait, nasipa. Sumipa nga si Light pero nandun yung entropy mula kay Oheb.
reset para dito sa Turtle ngayon. Makipagsabayan na, Demon Kite. Alex find the boy, hindi naman si Sui. Ngayon, hinahabol pa rin ni Nats para Peter malita. Bay! Hindi, tama yata. Pero sino ang magkakaroon tama dito? Demon Kite! Bakuha ng Turtle ngayon, Edward. Nakabawi din ang isa doon kay Nats. Demon Kite at Aqua. Rundown sila, hahabol sila. Ang baba, 30-20% yung buhay dito ng mga Look at members sa mid, Blacklist. look at mid! At doon sa may bandang gitna, itutuloy na nila at babasagin yung torre na ito. At habang nakuha ng RSG yung objective na yon, nakuha din mismo si Oheb habang papunta din siya sa pit ng Turtle. That was a beautiful punish come down from kasi alam nila walang ultimate si Nathan kanina dahil ginamit yun para mapatay si Light, and then he actually cut in the mid lane para lang maharangan niya yung Nathan, kaya inabot niya si Oheb na walang ultimate kaya hindi siya nakatakbo on against the Zaman Force of Kusei. Yeah, may mga pagkalmang gagawin dito ang Blacklist. Pero ang maganda naman dito, kahit nagkakaroon ng sabihin na natin na lugian pagdating sa mga team fight, sila pa rin na may hawak ng kalamangan, halos palitan lang. RSG mapupunta sa Blacklist, pa 150-150 lang. Pero ngayon, dito sa may bandang itaas ata magiging target ng Blacklist. There's a trade however sa may bot. Okay, may trade ba? Like to say, papasok dito nila pang Zaman Force. Pwede rin nakuha. Sabi ng Blacklist, atras na natin, nakapag-Zaman Force pero nandito ngayon ang RSG. Sasalubong lang si Demon Kite, 4v4. Oh my goodness. Aqua ay nandun. Grabe, napakahaba na nagiging team fight. Looking at this pressure from mid, Yeah. grabe, Nats going up top. Ito yung sinasabi nating split pressure. Nolan has to deal with the bottom lane up, lalo pa naka-slow push yun. Okay, 5-man to 5-man initiation mula sa RSG. Ibibigay na ng Blacklist yung torre dun sa Oh may bandang my itaas. goodness! At grabe ang naging pressure ng Raiders. Force out ultimates, resources still safe, pero sa gitna! Ay, sa gitna naman! Nats, sino babalik pa? Oh! Si Yue! Nats! Save with Kim Boy! Dumanda, pero sabi ni Edward, hindi kami papayag na walang bawi. Detonas, wag ang para sa kanya. At No si Nats way! naman hindi mamamatay. Nagamit na rin ni Entropy. Sabi ng RG, sige na, ikaw na natin. Kulang pa mga members ng Blacklist International. And 3 men down. Wow, 3 already. Nats with that double right under the turret midnight. Grabe yung sequence na yun. It Ah. started with a slow push on the bottom lane. Hindi niya minadaling itulak yung wave na yun. Kaya kailangan hintayin ni Sensui na tumulak mo na yung wave at masigurado niya walang tao sa XP lane. But after that, nagpunta si Nats sa may mid lane, tinulak niya yung wave na yun. He tried to join the fight on the top lane. And then nag-collapse sila sa may mid. And nakakuha pa siya ng 2 kills and a tower to boot. Dahil 3 toro yung nakuha ng RSG, samantalang isa lang yung nakuha ng Blacklist. Yeah, ang hirap nung naging trade na yun, pero wala ka ring choice kung ikaw ang Blacklist International. Kailangan kahit pa paano may makuha ka doon sa losing team fight na inyong pinuntahan. Pero RSG, nakikita natin na sobra yung confidence level nila and kailangan baliin ito ng Blacklist. Oh Ang my. dami nilang ways para bumali rito eh. Yeah. Speaking of Bali din, with this kind of composition ng Blacklist International, probably now, pwede rin nila i-respect ang nangyayaring power Oh, spike Nats, ng Nats, RSG. Nats. Nats up top, pwede maiwas sa tatlo. No way! Oh, nakaiwas pa! Wow! Dicing and slicing, ladies and gentlemen. Pero dito si Demon Kite. Si Edward na lang magiging punteriya. Nailapag na rin yung Zaman Force. Light, Mabilis ang light. pagbasag. Ang kanilang gagawin, pero doon sa may patagitas pala, ang nangyayari din. What? Hindi nila mahawakan itong si Nats. Pressure sa taas, sa baba. Grabe naman yung ginagawang push ng RSG right at the base of Blacklist International. Grabe, binabata ni Nats, men. Kanina, sige, fine. Macro, wave management, ang lupit ni Nats. This is just a showcase of a Benedetta gameplay. Wow. Sa harap pa dito ni Edward, no? And nakikita natin, RSG, sinasamantala na yung pagkakataon. Okay, hindi makalabas ang Blacklist. Kunin natin lahat ng resources na nasa paligid. At kailangang mag-force ng Blacklist dito na makakuha at least one bago magsimula itong Lord fight na namumuo doon sa may bandang ibaba. 35 seconds pa naman so marami pang pwede mangyari. Oras. Naka-face na yung mapa. Oras ngayon ang kailangan ng Blacklist International para ma-rebuild ang pagkakataon para makabawi sa Oh, they're late gonna collapse game. here. Okay. Naku po. They're gonna collapse here. Lima sila. Andito ata sandwich play. Hata! Pwede Ito mahi- ay gokol. pwede mahati. Sisipa na ba? Hindi. Andito si Kinfoy. Aabutan pa sila dito ng RC sa likod. Sensui ay nasa likuran ding banda. At kakapit lang muna sila. Naghawak-hawak muna ng kamay ang Blacklist International dito habang paatras na muna ang RSG. Nag-retreat si Demon Kite though, so they need to slow this Lord down. Alam ng Blacklist International and they're calling for it. Kung may person na kagad ang Blacklist dito, knowing
na kahit slow ito ng, Si slow Nuts. ito ng RSG. But then again, as you've said, Nuts on the opposite side. This is basically Blacklist's Lord 101. The opposite side of the map, naka-slow push. Actually, hindi nga naka-slow push. That's total full push on the on the opposite side. Flicker. Ay, andito na yung take-up play. Nasipa na Kimboy. Ang una nila pero sila. Like the final blow. Nagamit yung Petrify. Atras mo na hindi pa pala Si Edward. nagamit yun. Pero si Edward may even din. 5-man initiation para dito sa RSG. And Nats with a kill. Same with Demon Kite. He needs to Tatlong defend. babagsak para sa mga agents. Oh my gosh! Kailangan nila mag-defend. Kailangan nila mag-defend. This might be a free Lord for RSG. 3 men down, 2 players left for Blacklist International to defend. Grabe yung pag-ipit doon sa paghuli kay Kimboy even for OHEB. Ito yung challenge if you're up against this kind of composition, the Purify. Sobrang precious na resource to if you're a Nathan because most of the times, yung ultimate na nagagamit for the safe passage switch para sa Nathan na to. Nolan. Yung Nathan. Ayan, Nathan. Yan. Nalilito na rin ako. Diba? Sabi sa'yo nakakahinaan nito Nakakalito eh. kasi Nathan at saka Nolan. Tsaka parehas kasi, pag dinescribe mo kasi parehas may burst damage, parehas depende sa ultimate. Tama. Mahirap. Yung Nathan, yung entropy din kasi. Oo, yun. Yung pareho kasing 5-letter hero na to. Pareho pang starts with N and ends on letter N. But look at this insane macro coming up from RSG. The map control, especially from Nuts. Don't get me wrong, 3 deaths yung Benedetta, but the overall impact, ito yung masabi mo minsan, stats don't matter. Kasi yung impact sa game, yung actual quality of life na binibigyan niya sa team niya, ang laki eh. Kasi ang laking atensyon ng Blacklist International yung kinukuha niya. Okay, so ngayon yung Lord ay nasa may bandang gitna. Nats Oh, Edward! ngayon. Nag-miss yung ultimate. Nagamit niya na yung kanyang ultimate. Pero andito pa yung Lord sa may bandang gitna. RSG, hindi sila pipilit. Alam nila na kahit sabay-sabay yung minions, mabilis lang makiklear ito ng Blacklist International. So kuha na lang muna ng resources. Yep, speaking of resources then, we're 12 minutes in, 6K gold lead for the Raiders and they're pushing Blacklist International backs against the wall. Even in the base, there's a call. There's a conceal. Entropy, nagamit na rin. Nagamit na rin like the final blow. Grabe yung box out! Pinax out, pre! Sable, basic lang to ha. Okay. All in. 1, 2, 3. Bato niyo lahat. 1, 2, 3. Okay, Bato. tore. Okay. Out. Grabe Yun yung naging call eh, no? Sa comms eh. Ganyan yung pag pinakinggan mo yung mic check. Okay, ulti. Tore. Out. classic RSG, no? Lagi inuulit yung Kailangan mga marami. sinasabi. Kailangan marami. Pag isa lang kasi hindi nila talaga. maririnig yun. Grabe yung pinapakita ng RSG dito. Pero hindi pa rin naman tapos ito para sa Blacklist International. Nakita natin yung potential, yung flicker setup mula dito kay Kimpoy. Nakahuli na siya ng ilang beses. Kailangan lang tumama dito sa right na person. Kaso, ang dilemma kasi inuunahan sila ng RSG. Parang as much as the Ruby wants to set, yung kapag inambahan ka ng Cho, yung kapag nagdalawang first kill, kailangan medyo defensive ka for the Ruby. Kailangan mag-react ka doon. Kasi kapag may nasipa, that naka-ready yung second skill mo. So hindi rin makahanap ng engage itong Blacklist International kasi it cannot be the Ruby that starts it. Yep, hindi kasi sobrang hirap din na sacrifice na pwedeng gawin. Peka lang, Light, nakabantay sa boss. Oh! That's That's big! big! Dito na ilatag na rin yung Diamond Force. Pero ito rin pa Kimpoy to the rescue. Andito na rin Nuts! sa Nuts! Nuts with a kill! Si Sensui nakuha nila. Same with OM. Naku po, tatlong babagsak para sa Blacklist International. Hahatakin pa ni Aqua. At gawin na natin apat yan. Mag-isa na lang si Yue. Narito na ang Task Force RSG. May mga recalls na rin na inilalapag ang kanilang upunan. May minions. This might be the final push na inaantay ng Task Force RSG. At RSG Philippines ang nagwagi 2-0. Consistency, maintaining the power spike. The streak